nanay ko nung una kabado pa na baka hindi ko kaya, ganyan. Di, bata pa lang makapal na mukha ko eh. So gusto ko talaga yung umaarte ako sa harap ng lente. Ay mga dreamers! Yeah. Sobrang kahawig mo pala si Jericho Rosales. Ano ba? Meron ba yun? Stop it! Madalas mo ba naririnig yun? Minsan. Minsan, oo. no. Idol. Parang very young Jericho yung yung Grabe ganapan nitong si Kokoy. Grabe naman yun. Yeah. Lastly naman, ano naman ang Last na, ma-advise? ayoko na. Hi Dreamers, this is Jerly Salvador and welcome to the Pillow Talk where dreams get unplugged. Ang kasama po natin today, napaka-hardworking niya po, napaka-talented Aray ko. at very kolokoy. Let's all welcome Kokoy De Santos. Hello! Hello! Hi. Welcome sa Pillow Talk. Thank you for having me dito sa Pillow Talk. Hello Oo. sa mga viewers. May tagwa siya sa mga viewers. Dreamers. Ay, mga dreamers! Yes, para Yun, mangarap tayong sabay-sabay. Tama naman di ba? yan. Mangarap ka hanggat nabubuhay ka. Totoo. Diba? Alam mo ba, sobrang kahawig mo pala si Jericho Rosales. Ano ba? Meron ba yun? Stop it! Madalas mo ba naririnig yun? Minsan. Minsan, oo. no. Idol. Parang very young Jericho yung yung Grabe. ganapan nitong si Kokoy. Grabe naman yun. Yeah. Yan. Yeah. So, pag-uusapan natin yung tungkol sa buhay mo. Mhm. And sisimulan natin, syempre, nung bata ka pa. Mhm. So, totoo ba na actor talaga yung dream mo nung bata ka? Well, pinangarap ko talaga. Oo, nandun talaga yun. Kasi naalala ko nung bata ako. Siyempre yung TV namin nun yung tayo naman natin makapal pa, di ba? Tapos, maliit lang siya. Kinikwento sa akin ng parents ko. Wow, parents. Pinapasok ko daw yung ulo ko sa loob. Sabi kong gano'n. Kasi nga, bakit daw ako wala ako sa loob? Bakit sila na sa loob? As Umiiyak in, pa daw ako. nauuntog ka or Oo, gano'n? ginagano ko. Parang gusto ko rin sa loob. Gano'n. Gusto ko yung gano'n na nagpo-perform. Gusto ko pag pinapanood ako ng pamilya ko, ganyan, kung anong pinagagawa ko. So, talagang bata pa lang ako, gusto ko na. So, bibo ka na talaga? Bida-bida. Ganun na. Mahilig ka nang magkanta-kanta, sayaw-sayaw, oo. ganon. Arte-arte. ganun. Tapos, paano ka napasok sa first commercial mo? First commercial, dati nung bata ako, sa school ko dati sa Dasmariñas, Cavite, may nag-scout for Little Earth Angels. Wow, na-scout siya. Oo kung familiar ka with Miss Earth, yun yung batang version, yung Little Earth Angels. Tapos, ako yung presentado ko na gusto ko, ganyan. Hindi alam ng pamilya ko na ganun ginagawa ko. Tapos, akala namin, parang trip-trip lang, ganyan. Tapos yun pala, kagad, regional. Tapos sa mall, tapos ang laki niya talaga na event na competition talaga. Tapos, awa ng Diyos, nanalo ako doon sa regional. Tapos nagkaroon ng national na. Nanalo ulit ako. Grabe. Oo. Meant to be talaga, no? Para sa'yo talaga. Siguro nga. Kasi siguro gusto ko rin talaga yung ginagawa ko. Tapos simula nun, nag-start ako mag-VTR for commercials. Yung first commercial ko is Knorr seasoning siya. Diba? Bigatin agad. Liquid seasoning siya. Oo. At pinalabas siya sa Thailand, so never namin siya napanood. Tapos yun, puro VTR lang palagi from Dasma to Makati. Dito sa Makati. Oo. Laging commute lang, ganyan. Tiyaga lang. Sinaga lang talaga. Tapos ilang taon ka na nung nag-start ka? Siguro 9? 9 9. years old or 8. Parang ganun. 8 or 9. Okay. Tapos nagtuloy-tuloy na nun. Nagtuloy-tuloy na hanggang may mga makikilala ka sa pagpunta-punta sa mga auditions, VTR na, uy, mag-workshop ka, ganyan. Tapos nag-workshop. Tapos, first TV appearance ko, hindi nagkakamali, Josa, tsaka sa MMK. Yun. Wow. Tagal na nun. Tapos with lines kagad. So, parang nanay ko nung una kabado pa na baka hindi ko kaya, ganyan. Di, bata pa lang makapal na mukha ko eh. So, gusto ko talaga yung umaarte ako sa harap ng lente. Oo. Pero how was it naman growing up with your family? Saya kasi syempre suportado nila ako eh. Yun yung kumbaga sobrang sayang pakiramdam kasi hindi naman lahat ganun eh. 'Di ba? Yung hindi ko nila lahat pero syempre sa atin sa Pinoy na kapag may gusto yung pamilya mo or at least yung parents mo na maging ganito ka, yun the usual eh. At wala namang masama, 'di ba? Kung susundin mo. Ito kasi parang simulan sa siguro suportado, yan trip mo, sige. Puntahan natin yan. Kasama pa sila palagi. So, hindi lang ako yung pagod, lahat sila. Kasi nga, syempre,
gastos nila lahat, di ba? Investment di ba? Totoo. So talagang suportado ako ng parents ko, ng mga kapatid ko, simulat sa pool. Stage parents talaga din. Malalay. Oo. Tapos yung mom mo naman, medyo mahirap din kasi diabetic siya. When was she like diagnosed nun? Medyo, alam ba to? At least pre-pandemic Okay. Oo. Na hindi na rin ako nag-worry kasi yung parents niya ganun niya rin. Okay. So talagang alalay lang din palagi kasi nag-maintenance siya meron din siya sa puso, sa dugo. Pero pinaka-ano niya niya, diabetic siya. Kahit hindi siya mahilig sa matamis. Talaga it runs in the blood. Mom ko din Pero thankfully naman, medyo naayos with food. So, buti. Talagang lang siya, alalay lang palagi sa kinakain. Hindi rin pwedeng walang kinakain kasi nga, mababa naman yung sugar. Oo, totoo. Tapos yung dad mo naman, seaman. So, mahirap din kasi yung scheduling. Gano'ng kadalas yun na wala siya sa bahay niyo? Well, simula nung nabuhay ako sa mundong to, talagang Yun na talaga. mas matagal siyang nasa barko. Palagi. So, parang yung contract niya ba? Gano'ng kadalas? Minsan, 8 months, minsan like isang taon. Ang tagal. So, mag-stay siya dito, pinakamatagal na siguro. Dahil wala pang barko na sasampahan, siguro pinakamatagal na yung 5 months, 4 months. Yun yung pinakamatagal. Pero minsan, parang 1 buwan lang, alis na, 2 buwan, ganyan. So, isa rin yun sa naging motivation ko nung nagkaroon na ako ng malay o nagkaroon na ako ng isip na bukod sa, nung nagsimula kasi ako, gusto ko lang talagang umaarte, gusto kong makilala, gusto kong sumasayaw, ganyan. Pero nung tumatagal na, tapos napapansin ko na kumikita rin pala ako, gusto kong nagpo-provide din kasi gusto ko na ibabalik yung kung ano man yung binigay sa akin nung una at gusto kong kaya ko na mas sigitan pa. Para natutuwa ako ng ganun kapag nababalik ko rin sa pamilya ko, sa parents ko, kung ano man yung nabigay nila noon. At syempre, nung una gusto kong sumikat, yun parang ginagawa ko na lang to dahil gusto ko yung pag-aarte, yung passion ko. At the same time, may na-inspire ako na ibang tao. Ganun. So nung una, parang for fun lang, tapos naging para siya to help out sa family mo. Pero ngayon, since... Nag-evolve kasi then parang na-reach mo din yung breakthrough mo. Kahit So congrats doon. Thank you. And ngayon, bumabalik ka na sa parang you're doing it for the fun and love of it ulit. Yun talaga siya, passion. At ayun, nakaka-inspire ka. At the same time, na-represent mo yung mga roles na kailangan i-represent. Yeah. What about yung mga kapatid mo? Sila ba hindi napunta dito sa ano na to? Sa industriya na to? Yung ate ko actually siya yung una. Siya yung naunang mag-model, singer siya, mas-singer naman siya. So nagko-compete siya ng pagkanta. Yung kuya ko din nagsumasayaw before. Tapos nagko-compete din sila sa chess. Kasi mga ganun, as in ma-active din talaga. Gusto namin may ginagawa. Tapos well, siguro hindi rin nila talaga nakikita yung sarili nila na ginagawa yun ng matagal. So mas nag-focus din sila sa work. Kasi nandun din yung buhay. And then merong time din na nagsistruggle kayo. At what point ito ng life nyo na na-repossess yung bahay nyo? Naku, ilang beses yun. Ilang beses. Meron kong bahay sa Chaong, meron kong bahay sa Laguna, meron kong bahay sa Dasma, sa Bacoor. So, yung mga in-between noon, yun, lipat kami ng lipat, renta, tapos habang pinapagawa, tapos pag lumipat kami sa bahay na pinagawa, mahihila. So, isa rin yun, dagdag ulit sa akin yun ng motivation. Hindi, yung susunod na kukunin na ang bahay, hindi na mahihila. And thankfully yun, hindi na. Never nang mahihila. Yay! Pero ang dami nyo din naging bahay. So, ibig sabihin, parang nag-invest din kayo, ganon. Pero yun nga lang, nahirapan i-sustain. Oo, kasi yung AirPods ko hanggang ngayon, seaman siya, na hindi minsan kasi bukod sa pambayad, minsan kinakapos na syempre may ibang expenses pa. Ayun. So ngayon, wala naman nang masyadong naisip na bayarin pagdating sa bahay. Siguro mas bills na lang, ayan, investments. Yes, yun, ganung level na. And then, balikan lang natin din yung journey mo as an actor. So, ang ganda nung simula na meron kang mga commercials, ganyan, nanalo ka pa. Pero nag-struggle ka din ba after? Kasi
alam ko, di ba, nag-acting extra ka din, ganyan. So, mm. paano naman yung time na yon? Nung during nagtatalent-talent ako. Oo. Paano ba? Oo, struggle siya in terms of talagang yung during that time kasi pagod talaga kasi nga uwian pa from Cavite, kasama ko pa airmats ko, yung pangkain namin, pamasahe namin, minsan kapos pa, minsan sobrang sakto lang, minsan wala talaga, matuma lang proyekto. Mahirap talaga. Talaga mas ina-enjoy na lang namin ng airmats ko na yung journey na pupunta sa ganito, may makikilalang tao, connect, ganyan. Pero, well, mas naging ibabaw yung na-enjoy ko naman siya. Pero kung isipin ko may pagod, iba yung struggle talaga na maghagilap ng ano. At the same time, nag-aaral din ako noon. Tapos may maririnig ka pa pagdating mo sa school, yung ibang, yan na si ano, ano yan, ewan ko dyan, wala naman natututunan niya, puro extra. May mga ganun, may mga ganun ka maririnig na parang, che, okay. Look at you now. I Diba? know. So, ano din Shoutout sa inyo. Parang ano din siya, na-feel mo ba na na-develop din yung character mo? Kasi parang pinaghirapan mo din yung part na yun. Siguro, malaking bagay yun yung tipong, well, umabot sa point na parang nabubuli na ako. Parang ganun yung dating. Pero, yung nalagay sa ano ko, syempre pag uwi ko, yung parents ko, yung mga kapatid ko, pinapaintindi sa akin na, hindi, okay. So, hindi ko siya na-entertain talaga. Parang, let go din kaagad. Tapos, more of talagang, ano lang, focus sa goal. Oo. Tapos, ang ano din doon, maganda kasi supportive nga yung family mo. So, at least from there, di ba, kahit anong sabihin ng wala ibang tao. Wala na akong ibang iisipin pa. Basta ako ito. Rekta yung goal ko. Ito yung gusto kong mangyari. Di ba? Yeah. Tapos, paano ka naman naging part na nung late night variety show as a host? Okay. Ano to? Ito ba yung Walang Tulugan? Oo. Walang Tulugan? Well, audition. Since connect lang din, kinonect lang din na may ganitong audition, naghanap si Tatay Germ, si Kuya Germ sa Malangit Awa na naghanap ng bagong isa sa mga host, isa sa mga bagong face, ganyan. So, nag-audition ako during taping nila, na madaling araw na rin yun, pero umaga pa lang nandun na ako, siguro gabi, hapon nandun na ako. Wala talagang tulugan. Oo, literal. So, nakaabang lang ako doon. Pag nabakante, papakilala daw ako kay Kuya Germs, ganyan. Pagkakita naman sa akin ni Kuya Germs, sa pagkakaalala ko, pinasayaw lang ata ako, tapos kanta, tapos okay na. Parang rekta taping na agad. Oh, nice. Ilang taon ka nun? 15? Okay. 16, mga ganun. So, 15, nag-aaral 16. ka pa rin talaga nito? Noong time na yun, oo, nag-aaral pa rin ako noong time na yun. Oo, tapos meron naman na love life. Doon. Yung time na yun, nagka-girlfriend ka, pero nagkaroon kayo ng hindi magandang ending, di ba? Noong time na yun, nag-meet kami doon, tapos natapos na yun, yung Walang Tulugan, tapos yun, naging kami. Wala, hindi maganda yung pinagkatapusan. Well, isa rin yung sa lowest point ng buhay ko. Pero, sobrang siguro way din yung Lord yun para mas ma-motivate din ako, mas ma-appreciate ko yung life. Ako personally, yung sarili ko, magkaroon ako ng time sa sarili ko. And 2018 yun hanggang 2018. Since 2016 hanggang 2018. 2018, parang realized ko na parang mas kailangan kong bigyan ng time yung sarili ko. And family ko lalo. Yeah. Laking bagay siya para mas ako ulit. Kasi kahit pa paano, kung baga sabi ko umpisa focus sa goal, medyo nalihis ako ng Verles, bumalik din agad ako dun sa track ko. Yeah, it changed you as a person for the better din naman. And then, nung nag-college ka, culinary yung tinake mo? Oo. Bali nag-take muna ako ng ABCom, ng Masscom. Tapos hindi ko siya natapos kasi nga conflict din sa schedule. So, syempre, dun tayo sa, kumbaga, ito yung minsan lang ito opportunity. So, balikan ko lang itong ABCom. Sige. Tapos, nung natapos yung project na yon, trinay ko ulit, mag-Masscom ulit, different school. Ayaw talaga. Hindi talaga. So, nung napag-desisyonan ko and sinabi ko rin sa airmats ko, sa airpods ko na gusto kong mag-culinary kasi gusto ko rin kahit paano meron akong backup and at the same time yung backup na yun is passionate pa rin akong ginagawa to which is pagluluto. So nag-culinary ako before, sabay kami ng utol ko, ng kuya ko sa Clicks kay Chef Boy Logro sa Cavite rin yun.
Pero gano'n katagal yun? Yung Parang culinary? dapat ata kasi yung short course na yun, at least 2 years yun. Pero kay Chef Boy, parang 6 months kasi more on ano siya talagang hands-on agad na tipong luto agad. Oo. O may assessment ka agad lahat. Hindi siya, well, base pa rin sa libro, pero mas compress yung course. Oo. Pero at least may experience ka din with ComArts. Pero bakit mo pala tinake yun nung una? Kasi yun yung naisip ko kahit papaano, nandun pa rin sa field ng ginagawa ko. Pero parang gusto ko sana talaga nung unis multimedia kahit papaano. Kasi syempre gusto ko, kung nandun pa rin sa field, gusto ko behind naman nung ginagawa ko. Sana. Pero that Okay. time dun sa school na pinasukan ko is wala siya. So yun yung pinakamalapit na. So interested ka din na mag behind the scenes? As what? Siguro, eventually, gusto ko kahit pa paano makapag-produce ng magandang content, ng pelikula man, o kung ano man series. Gusto ko rin mag-direct, gusto kong, alam mo yun, kahit pa paano, pero one at a time. Pero willing ako mag-explore sa ganong klaseng larangan. Nice. So, ComArts din ako. Okay. Tapos, acting din, yung focus ko. Pero nagpo-prod din ako, nagpo-production manager, nag-AD na din ako, nag-direct. So, masaya siya na at least, diba, like, alam mo yung all around. Mas naiintindihan mo din yung lahat ng aspeto, ganyan, pag nag-shoot. So, maganda siya. So, good luck. And I'm sure kaya mo yan. Para mas, alam mo yun, kahit pa paano maging considerate din. Actually ako, yun nga, pag nakakilala ako ng mga taga-production, mas nagiging, considerate ako syempre sa oras and all. Kailangan efficient. Yun. Kasi nga, alam ko rin yung pakiramdam kapag syempre sa budget, sa oras, lahat tight. Yan. Yeah, tsaka yung nag-start ka din sa pagiging extra, diba? Alam mo din yung feel ng lahat ng nandun. Parang na-experience mo ba yung as extra ka, tapos hindi pinapansin. Oo, tapos yung minsan nasa sahig lang nasa kayo, labas lang, ganon. Dandaanan lang. Ayun, ganon, diba yung feeling na parang coming from there, tapos ngayon na may sarili ng, backstage na dressing room, ganon. So, iba din talaga pag napagdaanan yung lahat ng yun. And mas ma-appreciate mo ngayon yung bagay na kung anong meron ka. At yung mindset palagi na, alam mo kasi yung isang shoot, iniisip ko yung ibang, hindi ko na malalahat, may mga artists kasi na akala nila pag wala sila, hindi matutuloy yung shoot, pag yung extra okay lang yan. Hindi lahat yan Kumbaga, kinoconsider mo lahat yan para matuloy yung at mabuong isang proyekto. Kasama doon yung mga extras, yung mga talent, supporting, lalo na yung production lahat. Utility, crew. Sabi mo, makakapag-shoot ka ba na wala kang pagkain kung di ka bibigyan ng utility? Makeup artist, kung di ka makeup, hindi ka naman sasalang So, lahat talaga. Talaga siya? It takes a village. Ganyan. So, nung time naman na nagkakaroon kayo ng problems with the rent nyo, yun yung naging, mo din, di ba? Parang motivation kung bakit ka naging part din ng Game Boys. Nung time na yun, rent sa bahay? Oo. Hindi. Nung time nung Game Boys, yun yung bahay na namin yun. Oo, okay. so it's more of pambayad na nung monthly talaga. So talagang yung binabayaran na namin yung bahay. So nagkataon, yung Game Boys is, sa mga hindi nakakalam, BL series siya nung pandemic. Binuo siya ng Idea First Company, which is yun yung nag-handle din sa akin dati. Para lang mabigyan din ng trabaho lahat ng mga walang work that time. Kasi nga pandemic so lahat halos na wala ng trabaho. At the same time, gusto nilang gumawa ng something na bago, which is BL, pero through, parang yung treatment is video call, yung treatment niya nga. And luckily, yun nga, na nabigyan siya ng pansin talaga, hindi lang dito sa atin, hanggang sa ibang bansa. Nag-ano rin siya before, nag-Emmys din siya. Wow. Parang may isang category sa Emmys before. Tapos yun, kahit pa paano, nabigyan din ng awards. And nagulat kami, interview kami ng mga iba't ibang hosts from ibang countries. Laking bagay, and ang daming pinto na nabuksan para sa akin, para lalong ma-showcase din yung kung ano man yung kaya kong i-offer sa table. And at the same time, so kumikita ako, dun yun, parang naiipon para mas ma-provide din yung kailangan niya. Yeah, yun talaga yung, would you consider yung breakthrough role mo talaga? Isa siya bukod sa Fuckboys, yung isa kasi yung F-Boys, yung Fuckboys is entry sa Cinemalaya rin 2019, kasama ko si Royce Cabrera and si Sir Ricky Davao. And yan, si Direk Edong yung nag-direct sa amin nun. Kumbaga, bago mag-pandemic,
yung last na ginawa ko na isa sa parang binigay ko lahat eh. All out talaga yon. Yeah. And yun, napirata siya ng pandemic, nagtuloy-tuloy eh. So, ang dami nakapanood. Siyempre, anti-piracy pa rin, di ba? Oo. Pero, ang dami nakapanood. And yun, napansin din, tapos nag-follow up nitong Game Boys. So, yun, Kamusta tuloy-tuloy. naman yung mga audition mo dun sa dalawa na yun? Yung audition ko dun sa F-Boys, matagal yon. As in, ilang beses kami pinatawag din nun. At saka ang dami ko rin nakasabay ng mga established na actors nun way back noong time na yon. So, hindi ako maasa talaga at laking bagay, napili. Oo. Itong Game Boys, handpicked kami ni Elijah. Okay. Baby ko. Wow. Ayun, handpicked kami ng Idea First Company para gawin yung mismong Game Boys na yun. Tapos nagkaroon ng season 2, nagkaroon ng The Movie, nagkaroon ng merch, lahat. Ano. Yeah, congrats again. Thank Pero you. ano yung, curious kasi ako kung paano yung mga ginawa, like ano yung ginawa niyo sa audition? Nung... For both na lang. okay. Since yung Game Boys, handpicked kami, wala, hindi kami nag-audition. Pero yung Fuck Boys, yung audition nun, well, kung di ako nagkakamali, may pinabasa sa aming short lang ng script. Nagbatuhan kami nung kung sino man yung kapartner ko that time. Palitan eh, hindi agad kami ni Royce eh, so may palitan pa and all. Tapos pinasayaw. Pinasayaw din kami nung time na yon yung Bomba, yung kanta na yon ni Jesus Collins. Pinasayaw kaming ganon. Acting talaga lahat. Tapos pinag-topless kung gaano ka confident na dapat. At least pag naka-topless ka, hindi ka conscious. Kasi hindi siya eh, hindi film siya, hindi siya yung pwedeng hindi porket alam mong payami ka, alam mo yung gano'n. Dapat kasi hindi ka conscious sa ginagawa mo. So, tinanay ko yung best ko. Binigay ko yung best ko lahat. So, ayun. Thankfully na pili kasi, naman. Yeah. At isang huling hura ko na sana. Sabi ko, pag ito, wala pa talaga, wala na. So talagang yun, binigay mo na yung lahat, yung best mo. Si Buboy din actually, nakwento niya, nung sa Kid Kulafu naman, ganun din, parang si Direk noon, pinaghubad lang daw sila. Tapos, tinignan nga yung body kung same nga, ni Direk Paul, kung yun nga, parang wala naman masyado sinabi si Direk Paul. Yun lang, pero tas yun na. Tapos hindi nila alam, Oscar pa daw yung yung pangalan. Tapos gano'n. Yan, isa sa mga una namin project na nagkasama yan sa Buboy. Kid Kulafu. Nandun din ako sa Kid Kulafu. Okay, yun. So, doon kayo naging friends. Walang tulugan. Tapos nag-Kid Kulafu kami. Tapos walang tulugan ulit. So, yan, magkakapatid talaga kami yan. Sa walang tulugan pa lang. And then, nung after na nun, so madaming mga drama na napuntahan. Sa awa ng Diyos, nagtuloy-tuloy din na after nun, nung Game Boys, daming guestings na nangyari through online. Yan, interview pa kami ni, first time kong makausap si T-Vice, sa parang meron pa siya ng online na GGV, si Tito Boy, Abunda, lahat, parang interview kami. Tapos, projects, parang nagkaroon ako with TV5. Kami naman ni Maris Racal, nagkaroon kami ng serye before, parang mini-series kami ni Maris Racal, yung love team nun, Stay in Love. Nagkaroon din ng Sunday noon live. Para siyang ASAP before sa TV5. Tapos, nagpunta na ako ng... nagkaroon pa ako ng isang series pala. Online series sa Dreamscape, sa I Want. Kami ni Alex Diaz, yung Omando. Yung director namin is director din ng F-Boys. Okay. Tapos, tama ba? Nag-sparkle na ako nun. So, nag-GMA na ako for Pipito Manaloto. Yun yung first ever ko na comedy. Oo. And how was that transitioning naman? Nung iniisip ko siya, actually, mahirap siya eh. Parang, kahit sino naman, actually, nung iba akala nila, comedy, madali lang. Hindi. Siya yung pinakamahirap sa lahat ng genre, sa totoo lang. Drama, action, horror. Comedy yung pinakamahirap. Iba siya eh. Kasi pagdating sa comedy, ang daming branches, ang daming klase ng humor. Diyan papasok yung timing, lahat. Hirap. Yeah, Buti na lang din yung Pipito, narrative. So, doon pa rin papasok yung acting. Pero ibang-iba siya. Kasi lalo pat nung Pipito Manaloto, ang unang kwento, kami yung parang mga bata. Ako batang Patrick ako noon eh. Si Seth Cadayona, siya yung batang Bitoy naman. Pitoy, si Pipito Manaloto. Si Mikey Quintos, batang Elsa. So, may sinusundan kaming character din. Hindi kami pwede basta bumuo ng ito, ganyan. So, yun, inalalayan ako ng prod nila Direct Bert De Leon. Ayan, Sumalangit Nawa. At, yun, nagtuloy-tuloy.
At ginabayan din ako ni Seth sa comedy, yung pagpasok ko ng comedy. Buti rin nga, maganda yung parang transition kasi nga narrative. So, medyo naman. Medyo may konting, may buwelo muna. Hindi, Oo. kasi during Pipito Manaloto, parang third taping o second taping pa lang namin, in-inquire na ako ng bubble gang. So, doon ako medyo talagang, ay, ba to, gags to, lahat. Doon ako kinabahan na sabi ko kay Seth, alalayan mo ako kasi that time nasa bubble pa si Seth. Oo naman, ang bahala sa'yo. Tapos kinabukasan, taping ng bubble gang, Monday, wala siya. Nahanap ko siya. At wala si Seth. Nag-positive COVID. Oh no. So on their own, gano'n. Buti na lang sa Lucagad si Mikoy Morales. Okay. Yun, siya yung first day ko, siya yung nag-ano sa akin. Ganito yan. Ayun. Pero totoo nga yung sinasabi mo na mas madaling magpaiyak nga daw kaysa magpatawa ng ibang tao. So, grabe din talaga yung transition. Ganyan. And doon ko na-realize na, okay, kala ko dati yung comedy ko pang bastos lang. Kaya ko naman pala mag-wholesome. Wow, wholesome. Wholesome na pagpapatawa. Actually, nung nag-audition ako sa Pipito, pinag-audition nila ako through Zoom. Sabi niya, ganyan, nag-comedy ka ba? Tapos sinabi ko talaga sa prod, comedy po ako pero bastos yung alam ko. Okay lang po ba yun? Hindi, okay lang yan kasi may script naman. Siguro ako, natanggap ako. Audition yun, yung Pipito. Nice. Well, may kulokoy ka din naman talaga kasi in person. Pero kasi iba din yung meron ng script, ganyan. Iba. Tapos meron ka pang ka-eksena. Minsan iisipin mo pa kung paano niya ibabato. Baka iba yung nasa isip mo. So, happy naman ako at buti na lang talaga. Sobrang mapagbigay nila Seth, nila Mikey nung time na yon. Lahat ng cast, sila Mamang Pokwang, Pipito Manaloto to, sila Nay Gladys Reyes. In all fairness, lahat naman binigay nila na sila Christopher Martin, J. Arcilia. Nakakatuwa. Sobrang enjoy yung experience na yun sa Pipito. Yeah, and hindi ka rin naman talaga ma-reco from Pipito to Bubble Gang kung hindi ka rin talaga magaling. So, yun din talaga. Tsaka yung pagiging hardworking, feel ko din, well, hindi ko alam, pero feeling ko, syempre, nagustuhan ka rin ni Bitoy, ni Sir Michael V, for sure. Na-reco ka din. Kasi hindi naman yun papayag na, diba, mapunta ka sa Bubble Gang kung hindi niya gusto yung, yung trabaho mo. So, ayun. Sa Pipito rin, nabuo yung sa amin ni Angel Guardian, yung parang nagpa-partner kami kasi nga magka-partner din kami sa Pipito Manaloto. So, doon nag-start? Hanggang Running Man. Oo. Tumawid na siya ng Running Man Philippines. Yun namang Running Man Philippines from Bubble naman. Since natapos yung Pipito, from guesting ako sa Bubble Gang, biglang regular din ako. Tapos habang regular ako sa Bubble Gang, in-inquire naman ako ng Running Man Philippines. Which is lahat to, itong tatlong shows na to, comedy group yung may hawak nito mismo, which is yung BD dito sa GMA. So, same boss, lahat sila parang tinatawid-tawid ako ng shows palagi. Tapos yung kinuha ko ng Running Man Philippines, kami-kami yan. Yan, nila Ruru, yan, si Buboy, Michael Daes, Glyza De Castro, Lexi, Gonzales, yan, si Angel Guardian, wow. Yan, tapos itong season 2 namin, yan, may Miguel Tan Felix na kami. So, kamusta naman yun na ngayon parang talagang real life na parang ikaw na talaga to yung nasa TV as yourself. Oo, pero comedy pa rin, di ba? Parang may may transition talaga from narrative, gag, tapos biglang host, runner, di ba? Parang galing. Kasi nga, na-align din ako sa mga co-actors ko, sa mga co-artists ko na sobrang mapagbigay din. As in, alalayan ka rin talaga at walang ka showbiz sa katawan. Kaya, ang daling magpakatotoo. Ganun lang siya. And how was it naman nung nanalo ka naman dun sa diba? Nung Running Man Philippines Season 1, medyo nangangapa pa ako, pero sobrang na-enjoy ko. Kasi una-una sa lahat, kabado ako palagi. Tapos puro challenges yon. Nahiya pa ako magsalita kasi nahiya ako baka makasapaw ko. Kapaan pa. Nung season 2, parang wala nang pake. Parang talagang eto na ako talaga. Tapos, nanalo, galing. Iba yung feeling. Kasi nga, ang nandun lang naman kami para mag-enjoy. Siyempre, work, di ba? Pero nandun kami parang workation Nasa South Korea kami. Nasa Nalo. Saya. Yeah. Siyempre, sana, yun, sabi ko, inahalay ko sa lahat ng kolokoys ko, sa pamilya ko. Yun, lalo na yung pamangking ko, lagi nanonood yung pamangking ko. Sobrang fan ng Running Man yun, si CJ. Ay, shoutout sa'yo, CJ. Shoutout. And then, paano pala nag-start yung vlogging mo naman? Vlogging?
Nung pandemic. Okay. Nung time na nag-peak yung napirata nga yung F-Boys. Tapos ang dami nagko-follow sa akin, dami uy, vlog ka, ganyan. Gusto nyo? Sige. Ay, nag-vlog ako. Tapos, nung pandemic yun, nung pandemic lang din, hindi ko na nasundan ngayon. Sa awa ng Diyos, meron ako ngayong nasa 230 plus K na subscribers hanggang ngayon, kahit di ako nag-upload. Oo. Kung di pa kayo subscribe kayo, pero wala akong video. Parorin yung mga dati kong video. Oo. Balikan na lang, diba? Pero nag-upload naman ako, pero shorts. Okay. Mas mga shorts na lang kasi para mas ako pa rin yung nag-e-edit para mas gamay ko lang. Mas more on TikTok ka, ganyan. TikTok, IG, Facebook. Okay. Yan, Facebook same. page. Mas madali kasi ding i-handle. Ang hirap kasi i-edit nung vlogs Tapos yung IG, nagko-cross-post sa page ko. So, okay mas din. Mas madali na. Tapos, kumusta naman yung nung nagkaroon ka ng magpakilanman episode, tapos ikaw din yung actor. Anong feeling nun na parang in-relive mo yung buong buhay Actually, isa sa mahirap yon. Hindi ko in-expect. Kasi nung tinawagan ako ng magpakilanman na gusto nilang gawin yung life story ko, wow, sabi ko, ayos kasi alam ko ginagawa ng life story yung mga artista kapag kahit paano na-establish na or nabibigyan na ng pansin. Sige, wait lang po. Kinikilig ako pero paano umuna sa pamilya ko kasi baka mamaya di nila trip. Oo, kasi diba? Syempre part sila tsaka privacy na rin yun, ganyan, kung ano yung gusto kong i-share. Gusto nila. Sila pa yung nagpo-push. Ganyan. Pero sabi ko, okay naman daw po sa kanila, pero naisip ko lang po, wala kasi masyadong drama yung buhay ko. Sabi ko ganyan. Siguro struggles, ganyan, pero mas bata ako noon. So baka kailangan natin ng young. Ay, ganun ko, kasi baka hindi na tayo mag-young kasi syempre, pandemic pa. Nung time na yun, sinusutan parang kakalift lang ng ng mga quarantine, mga kung ano mang meron ng pandemic ngayon. So talaga kung may mareko kasi nung gusto mong actor na actor, ako na po ang gaganap. Kasi para alam ko rin po kung anong gagawin ko. Talaga okay lang sa'yo. Po, ganyan. Tsaka para may may taping ako. Ayan. So, sige. I volunteer na as tribute. Siyempre, sino mo kukunin yung artista? Ako na. Oo. Baka mamaya sinong kunin nyo, may masabi pa ako di ba nagkasiraan pa. Charis. So ngayon, nung ginagawa na namin yun, ay hirap palang i-arte kapag sarili mo na. Iba yung feeling, parang, ayoko marte. Di ba? Kasi nga, ako bakit ko pa ina-artehan? Pero, na-enjoy ko naman. Medyo nag-relapse lang syempre nung nare-recreate namin yung mga scenes na nangyari sa buhay, ganyan, mapapaisip ko. Nangyari nga rin pala sa akin. Pero masaya siyang experience sa akin kasi once in a lifetime lang yun. Ulit-ulitin na life story mo sa di ba? Hindi naman, di ba? Masaya siya. At at the same time, gusto ko rin siyang ginawa rin siya na para sa akin kasi nga para maging aware din yung tao na hindi madali ang pag-artista. Kasi akala na iba laging glam lang di ba? Pag sinabing artista ka, lagi ka lang pasarap sa buhay, lagi ka lang naka-aircon, lagi ka lang, alam mo yun? Hindi Bago mo maabot yun. Well, hindi ko sinasabi lahat kasi syempre meron ding mga Nepo baby. Wow, Nepo babies! May mga rin, di ba, na tipong kahit pa Nepo baby, naghihirap pa rin. Uh-oh. Actually, para sa akin, yung ibang Nepo babies or yung basta mga anak ng royalties, mga showbiz royalties, so parang akala nila, hindi, anak kasi yan kaya sumikat. Hindi. Actually, pagpasok nila sa industriya at anak sila na ganito, yung pressure sa kanila, mas mabigat kasi may expectation. Yeah. Yung nanay mo ganito, yung tatay mo ganito, galing. So parang hindi pa nila nabibuild yung parang meron na sa agad sa kanila na, paano ko iibahin? Expectation. Pero kami naman parang from scratch, iba rin yung hirap. At saka, ang halimbawa ngayon na kahit papaano na nakakaluwag-luwag na. Hindi pa rin madali kasi nandun naman tayo sa part na paano i-sustain yung ganitong klaseng career na laging kahit papaano mayroong proyekto. Uh-oh. Lagi ka bang pinapanood? Hindi. Lagi ka bang may project? Oo, pero pinapanood ka ba? Hindi naman palagi. May ganun kung paano mo i-sustain. So, lagi ko na lang inisip sa sarili ko. Basta passion at gusto ko yung ginagawa ko, nandun ako. Ngayon parang longevity na yung iniisip mo kung paano ka magsistay dito. Mm-hmm. And sobrang totoo yung sinabi mo na kanya-kanya naman tayo ng problems na kung paano din mapasok sa industry na to. Ako kasi Nepo baby ako. Pero, yun din yung gusto ko i-prove na kaya ko tong gawin even without the help of my dad. And sobrang totoo yung may pressure din. Diba? Diba? So, lalo pa si
well, kaya lahat, si Sir Brad Pitt, di ba? Yeah. Parang iba naman talaga. Pero hindi mo kinakailangan palagi na sundan yun. Pwedeng dito ka, pero ibang klaseng larangan naman, di ba? Oo. Kahit Yun pa nga nasa din. showbiz ka, pero, sa hosting ka, acting din, pero ibang genre, may ganun eh. Hindi Yeah. palagi, yun yung hirap din sa iba, laging kinukumpara. Totoo. Lahat ng netizens lagi may masasabi. Parang ako ngayon, okay, diyan kayo masaya. Gusto nyo laging involved kayo. Okay. I Diba? mean, yun din kasi yung, as public figures nga din, they have the right din naman to talk about us. Pero yun nga lang din, yung parang boundary Yung din. iba, walang ng preno. Oo. Kumbaga, nasa sa atin na yung kung papatulan natin o magpapa-apekto tayo, di ba? Yeah, yung tao lang din. Yun nga naisip ko nga din, like sila, Miss Janine Gutierrez, di ba? Kyla Estrada. Yung Dami. mga struggling din nung start, lalo na. Laging parang may pressure na laging kailangan patunayan, which is hindi naman dapat. Oo. Siguro yung paano ba, yung privilege siguro para ang para sa akin kasi ang pinakang privilege na lang ng isang anak ka ng artista o kamag-anak ka is siguro yung makonect ka or may makamit ka ng tao behind the camera. Yun lang yun eh. Pero from doon, ikaw na yung gagawa pa rin ng sarili mong ng way para ma-penetrate mo yung ganitong klaseng industry at kung mapapansin di ba? Hindi siya madali. Oo. Actually, mas lintik yung pressure sa mga katulad yun na parang, grabe, parang kailangan parang halos lagi na lang lahat ng gagawin ko, laging may incorporate yung pamilya ko. Oo. Tsaka ang din, pagka nandun ka na rin sa industry, it's finding the right people din no? So, yung mga circle mo din, kung sino ba yung magiging friends mo, making sure na okay din sila. Na legit. Oo. Oo. Tsaka ngayon sa industry, hindi na maparamihan na yan. Oo. Diba, ng kaibigan, kung ito lang yung circle mo, basta alam mong totoo at mapagkakatiwalaan, lalo pa sa mga times na halimbawa, hindi ka okay. Aabot ka sa ganun mababurnout ka, madidepress ka. Sino ba yung masasabihan mo? Hindi mo naman kakayanin lahat yan Oo, masasabi mo, sobrang laking bagay nandiyan yung pamilya mo, yung kapatid mo, friends mo na out ng industriya. Pero minsan may mga specific na problema ka na ang alam mo makakaintindi lang sa'yo is nandun din sa industriya. Yeah. Na willing kang i-share kasi alam mo maintindihan at hindi ka i-judge. Oo. Ayun, fun fact lang din, si Miss Charisse Solomon ang nag-suggest kay Kokoy dito. So, thank you, Miss Charisse. Ate Cha. Love you, Ate Cha. And si Buboy din, syempre. Diba? Binouch na ako ng mga yan. Mga kababol ko yung mga yan. Shoutout sa inyo. Ang ganda lang din talaga ng relationship na nabibuild nyo together. So, ngayon naman, pag-usapan natin yung goals mo naman. Ang dami mo na rin na-achieve na, nakabili ka na rin ng bahay nyo, ganyan. Awa ng Diyos. And ano pa ba yung mga goals mo ngayon? Goals ko ngayon? Ewan ko, parang hindi na uubos yan Kahit ako pagising ko pa lang sa umaga, di ba? Parang may gusto kang ma-achieve. Pero kung hindi mo ma-achieve, okay lang. Kasi dati parang nung time na na-burnout ako, kasi nga laging kailangan ko nga may ma-accomplish siya sa isang araw or at least sa future, di ba? Kasi step by the step yan di ba? Bago ka sumakses True. Anyway, parang ako ngayon, kung di ko man matapos ngayon, kung di ko pa umabot sa deadline, okay lang. Kasi ano yan kanya-kanyang time lang yan talaga. Kung mabusy ka or meron kang priority, pwede mo na maitabi mo at babalikan mo yung mga ganong klaseng bagay. Ang sa akin ngayon, yung pinakang main goal ko pa rin, nandun pa rin ako, yung AirPods ko magretiro na. Nananawagan ako sa'yo, wow, kung napapanood mo to. Pero syempre, gets naman sa AirPods, gusto mo yan at kumbaga nasa kalakasan ka pa rin at ako, support kita dyan, dad, nandito ako sa kasama ko sila AirMats. Kumbaga, tulungan lang din. Yun yung isa sa goal ko, yung tipong mapa-retiro ko ng AirPods ko at magkaroon ng isang business para dito na lang sila ng AirPods. Anong business ba yung nandun pa rin sa food. Food pa rin. Okay. Kasi yun yung gusto namin I mean, personally and pamilya ko, mahilig kami sa pagkain. Kritiko kami pagdating dyan. Parang andun lang kami sa masarap tsaka hindi masarap. Yung pwede na para hindi namin babalikan. So kami, pag nag-offer kami ng something na nasa food business, gusto namin yung masarap. Ano bang type of food ang usually niluluto mo tsaka yung mga gusto nyo? Kami, yun ang doon. Paiba-iba kami ng trip Pero kung halimbawa magpuput up man kami ng business, gusto namin yung very masa. Well, nandun pa rin, pares. Pero something na may innovate. Yun yung inaaral pa namin ngayon.
innovative siya, pero at the same time, sustainable. Hindi yung tipong sa umpisa lang, ay, nagsawa yung tao. Hindi, parang, tipong tatagal din talaga. Oh. Pero ikaw, when you cook, ano usually yung gusto mong niluluto? Gusto ko niluto. Mas ngayon, parang tagal ko hindi nagluto. Parang huli kong luto, pandemic pa. Pero, sobrang iba-iba eh. Well, nahilig din ako mag-bake. Okay. Dahil so, nga iba-iba talaga. wala akong specific na talagang ito yung niluluto ko. Kung ano yung merong ingredients, yun, mag-ano ako doon. Babase Okay. ako doon. So, bukod sa cooking as your hobby, meron pa, di ba, fashion naman. Very fashionable ka rin, ganyan. And you love sneakers, ganyan. So, Fur. paano naman nag-start yun? Di sa pamilya ko rin. Kasi siguro namulat ako, nahilig nilang magbibihis. Hilig sila mag-ukay simula nung bata pa lang ako. So, nung natututo na ako, gusto ko nag-uukay. Gusto kong bumibili ng kung ano-ano na alam kong babagay sa akin. At the same time, since work ko din, parang make sense din eh. Nagiging kahit pa paano investment din minsan sa sarili mo na syempre present mo yung sarili mo, di ba? Sa ibang tao. And lagi ako nandun sa if you look good, you feel good. Which is totoo naman. Minsan pag di ko trip yung suot ko, wala ako sa mood eh. Oh. May ganun ako eh. Tsaka tontuwa ako mag-research ng mga kung ano yung trend. Noon pa, kung ano yung uuso pa lang, gusto ko mauna ako. May gano'n. Basta bagay sa akin. Okay. Hindi yung tipong dahil bida-bida lang gusto ko mauna, tapos hindi naman babagay. Gusto ko yung, may binabagayan din kasi, kahit halimbawa sabihin natin sikat ngayon, halimbawa lang, jogger pants. Wow, binalik. Diba, halimbawa lang, jogger pants. Hindi bagay sa akin eh. Kumbaga, kung ano lang yung trip ko. Tsaka wala akong yung tipong pag tinanong, ano bang style mo? Kasi iba, gustong-gusto kapag pumaporma, sleek, or yung tipong old money. May mga ganyan eh. Wala, ako gusto ko laid back lang. Gusto kong relax lang yung ko, streetwear na relax lang din yung feels lang din. Oo. And bukod doon, dancing din, di ba? Yun, isa rin yun. Oo, gusto ko sumasayaw kasi nga, ganda rin suot ko. Gusto ko sumasayaw-sayaw ako. Na-show off mo din yung mo. Siyempre, pag dancer ka, yun yung lagi kapag mga dancer, ganda pumorma, di ba? Oo. Siyempre, feel ko yun pag Sino-show off mo with your dance moves, ganyan, yung fashion mo. Pati sapatos ko, relo, sombrero, lahat. At yun, collection din kasi eh. Oo. Bata pa lang ako, hilig na hilig ako mangolekta ng mga bagay-bagay. Actually, pwede rin siyang investment. Hanggang ngayon, yung mga collection ko nung bata ako, as in nung bata pa talaga ako, nasa akin pa rin hanggang ngayon. Ang galing. Ako may pagka-sentimental talaga ako. Tsaka gusto ko yung nag-uuwi ako ng, kung saan man ako pumunta, it's either local lang or international, meron akong naiuwi from dun sa pinuntahan ko na yun. Artwork or kung ano man. Or if magnet, basta yan. Nice. So, lastly naman, ano naman ang last ma-advise? Yung ma-advise mo naman to our dreamers kung paano mag-manifest. Kasi naniniwala ka nga din kaya pala dyan. tinanong mo Oo. Ano bang ma-advise ko sa mga dreamers? Tama yun eh. Mangarap ka lang talaga. As in, tuloy mo lang yung pangarap mo. Kahit pag naabot mo na yun, tuloy mo lang. Kasi hindi naman mauubos yun. Libre lang naman mangarap. Sabi nga nila. At kapag ka nangarap ka, sabayan mo ng manifesting at dasal. Oo. Yung tatlong yon, gandang nun. Gandang sama-sama yun. Actually, may isa pa nga eh. Gawa. Lagyan mong gawa. Oo. Kasi para matuloy lahat yun. Kasi wala namang imposible kay Lord eh. As long as minamanifest mo at nangangarap ka, mangyayari. Hindi, depende lang kung kailan. Hindi natin masasabi kung kailan. Kaya dapat lagi kang prepared. Kasi minsan, gulat ka ngayon, bukas pala na yun, di mo masabi. Nag-offer pala ng hindi ka prepared. Halimbawa lang, minanifest mo na gusto mo maging, modelo. Gusto mo maging model sa isang billboard. Gusto mo yung ganong klaseng model nga, di ba? Minanifest mo, di ba? Kaso, hindi mo ginawa, hindi ka nag-prepare. Tinawagan ka, bukas na kagad. So, ikaw, physically, mentally, hindi ka prepared, na-miss mo yung chance mo. So, at least, prepared ka lang, di ba? Hindi mo masabi kung kailan bibigay sa'yo ni Lord. Kung kailan, basta, yun lang, kailangan may gawa. Manifest, pray ka lang palagi. Yes, and sana ma-manifest din yung mga pangarap mo pa in life. Yes, thank you so much, Kokoy. Thank you. Ikaw din. Yes, thank you. And sa inyo din. Sa lahat ng nanonood, mga dreamers. Good night. Good night. Thank you. Thank you.